give you the treasures and riches stored in secret places. And welcome back mga katiyats. Meron tayong kakaibang i-breakdown at i-analyze ngayon. Ito'y nakumpiskang napakalaking boulder na pinaghinalaan na mayroong laman na gold bar sa loob nito kasi nga ay kakaiba ang itsura ng bato na ito. Ito'y nakumpiska galing sa mga treasure hunters na walang permit ng kanilang barangay. At atin muna pakinggan ang sinasabi ng ating kaibigan. Hello mga langga, trending ito ngayon dito sa amin sa Barangay Patuon, Romblon. Diba? Yan guys yung na-confiscate na bato galing dito sa amin sa Sitio Silangan. So yan, ito travel sana siya guys outside Patuo, but then yung aming mga constituent ay may nag-report na ito nga daw si ang bato ni Ding. Diba? Ang bato ni Ding lumaki. Ganon. So yan guys, so amazing guys, you know, ang texture niya maganda, yung kanyang parang picture guys ng isda. So ayan, makikita nyo guys mamaya. Ayan, yung bato na merong nakaukit na parang fish, yan tinuturo namin yan, yan. So yan, para siyang isdang bato guys, pero naka-engrave siya dyan sa bato. And then meron pang isa na yun, parang nakikita nyo guys, para siyang yung malapad na isda. Ayan. So kung papansin niyo guys, napaka-amazing ng bato na to. But then it's for public viewing. Yan. Lang ito dito guys sa amin sa may barangay hall. May sukat guys na 4 feet and then 10 feet yung lapad. Ayan. Yun na guys, libre yan for public viewing. Dito lamang sa barangay Patuo. Okay mga katiyats, ito yung close-up picture ng bato na yan. Ito daw ay merong pang kasama, pero ito lang ang nakumpiska kasi kakaiba nga ang komposisyon nito. Kung tingnan natin ng maigi, parang nagdikit-dikit na bato sa semento. Okay, so pwedeng semento yan na minasahan ng graba, kaya nagkaganyan ang itsura. Pero kung ito'y nahukay sa creek or under the river, ay maraming bato na ganito na nagdikit-dikit. Sa tagal ng panahon ang lupa ay nagiging sedimentary rock at dumidikit-dikit yung mga gravel na nandyan sa creek or sa river. Okay, pero talagang amazing nga ito, sabi ni Madam, kakaiba nga. At siyempre may kutob sila na merong laman ito na gold bars, kaya kinumpiska. Parang nangingisda ka nito, tapos yung kuha mo ay kinuha ng iba. Ganyan talaga kasi merong batas sa treasure hunting ng dating Ferdinand Marcos na lahat ng treasure na makukuha ay may hati ang gobyerno. Yan ay 50-50. Pero sa totoo niyan ay pagkumpiska niyan ay malabo na meron ka pang hati dyan sa nakakuha. Kasi ganyan talaga ang ginto. Ang ginto ay makapagbago ng isip ng tao. Kahit kaibigan mo yan ay mababago yan kapag nakakita ng ginto. Yan naman ay according sa kanyang kinagisnan, ang kanyang values ng paglaki niya. Kung talagang ganun yung mga nasa paligid niya ay ganun din siya. Ito dito parang footmark, makikita nyo kakaiba ang kulay. At sa isang gilid nito makikita nyo dito mga katiyats, litrang D ito. Ayan litrang D, kakaiba ang kulay niya. At meron siyang guhit na nakaganyan, parang nakapatch lang siya. Kaya ito kaagad ang butasin nyo diyan sa munisipyo, sa barangay hall. Yung litrang D, tuklapin nyo yan kung yan ba ay takip sa butas. Kasi ang ganitong klaseng 4x 4x
4 by 10 feet. Ang laki naman kung 4 by 10 feet yan. Hindi yata 10 feet, baka mali. Baka 2 by 4. Okay, 2 by 4 lang siguro to sa tingin ko. 2 by 4 feet. Ang laki nito. Kaya ito ay pwedeng maglaman ng 4 na bareta. Pinakamarami ay 6. Yan ay kung maliliit na klase. Pero kapag 20 kilograms gold bars ng Yamashita ay meron lang dyan 4 na pinakamarami. Pwedeng 2 hanggang 4. Okay, so sa ganito ay ito lang muna ang unahin nyo. Kung gamitan nyo ito ng metal detector, ang bato na ito, ay siguradong sisigaw yung metal detector nyo. Iingay talaga yan. Kasi ang bato na matagal na sa ilalim ng lupa ay magnetize na yan ng ating itong polarity ng Earth, negative, positive. So naka-charge na yan ang mga bato sa ilalim ng lupa. Ay may charge siya na something metallic, nagiging magnetized na siya kasi matagal siya sa ilalim ng lupa. Okay, so tingnan pa natin ang ibang merong pinakita kanina na isda. Atin yun hanapin, yung picture na yun. Okay, ito pala nang kinarga ito sa elf. May pagkahugis puso pala ito, mga katiets. Ang ganito kapag nakuha nyo yan sa, halimbawa ito yung tunnel, ito yung hukay nyo, ito yung lupa. Halimbawa nakuha nyo yan sa 1 meter deep, sabihin natin dito nyo nakuha ito. Okay, so yung marka na isda, mamaya makikita nyo yun, ay ang fish marker or sign, ganyan yan, ay nagsasabi yan ng tubig. Ang isda ay naninirahan sa tubig. So ang hinahanap na box ay naninirahan din sa tubig. Ibig sabihin ng box ay nakalagay sa tubig ng matagal. Okay, yan na yung tirahan niya, ang tubig na. So kung saan nyo ito nakuha, kung ito man sa gilid ng creek, so expected na malalim. Hanggang kung creek yan, 4 meters pa lamang ay tubig na. Kaya fish sign kasi lalangoy kayo diyan. So malalim ito. Alam nyo naman ang mga Hapon ay noong unang panahon nang maghukay sila nito ay yung agos ng tubig ay dinidetour nila, pinapaagos yung creek sa ibang channel. Ginagawa nila ng kanal na malaki at yung creek ay lilipat muna yon temporarily para malaya silang makapaghukay ng ganito kalalim. Sabihin natin 14 meters. Mahirap na yan hukayin sa creek. So 14 meters na lalim. Yan. And then ilalagay nila dyan yung ating hinahanap dito sa baba niya, yung treasure box. Ngayon kapag natabunan na yan, and then nilagay nila itong last marker nila, yung itong bato na ito, itong nakuhang bato na kumpiska, palagay ko medyo nasa ibabaw pa yan noon dito sa may surface, pero pagdating ng matagal na panahon ay nabaon siya dahil mabigat siya at ang lupa ay merong mga naglandslide na lupa galing sa bagyo, sa flash flood, kaya nabaon ang bato na ito. Okay, nang matapos na nilang lahat yan, na ibalik na yung bato, na backfill na ang tunnel, ay ibinalik na nila yung daloy ng tubig. So ibinalik nila, may tubig na naman dito. So ganyan ang paghukay ng Hapon sa treasure in the creek. Kaya kung tayo nang maghukay niyan, punong-puno na yan ng tubig. At tubig na lahat. Pagdating natin sa 3 meters, tubig na yan. 4 meters tubig. At lalangoy tayo sa tubig. Kaya ang sign na nilagay nila sa bato dito ay isda. Okay, tingnan natin yung sign na yun. Ito yan.
Kitang isda nga siya. Ito yung naka-engrave sa isang gilid ng bato na yon. Para siyang sprakatak na isda. Oh, isdang bato nga, sabi ni Madam. Meron pa siyang ano sa likod. Fin. Mata. Okay. Ayan, so treasure in the water. Submerged in the water. Ang kahulugan nito. Ito, kilatisin muna natin to. Itong nilagay nila sa truck. Ang kwento kasi nito ay ilalabas daw ito ng mga treasure hunters sa bayan. Siguro walang ano sila, connection sa barangay, kaya hinuli sila. Ang katatawanan nito kung walang laman yan. Yan ang magiging lesson yan doon sa nanghuli, kasi bato lang naman yan. Okay, at pero merong 20% chance mga katiats na merong laman ito, dahil nga yung litrang D, kung nakita nyo kanina, yung litrang D ay sign yan for gold. Pero kapag nakatatak ang D ay hindi yan sa bato na yan, kundi sa unahan pa. Sa natagpuan kong recovered treasure sa litrang D ay nasa 4 to 5 meters ang distansya ng digging spot galing sa litrang D na bato. Okay, kaya ito na bato ay may kasama daw ito, parang triangulation. Kaya pwedeng nandun sa mga naiwan na bato ang digging spot pa, hindi yung bato ang may laman. Hukayin pa yun. Kapag nasa creek ay nasa 4 to 5 meters din yan ang lalim kapag mga Yamashita treasures. Kung isang sundalo lang ang nagbaon, yun yung tinatawag na quick deposit o itong mababaw lamang. Pero kapag batalyon ang nagbaon, malalim talaga yan. Okay, so ito, merong chance ito na merong 2 to 4 gold bars na laman. Kaya para malaman ay butasin nyo na ang bato na yan, mga kabarangay dyan. Ang maganda dyan ay yung backhoe na merong jackhammer para madaling mabiyak. At kung wala naman kayong backhoe dyan, ay gatungan nyo lang yan ng mga gulong ng truck ng mga 2 oras. Paapuyan at saka sabuyan ng tubig na 1 balde at biglang mag-crack yan, nabibiyak yan dahil sa init at tubig. Okay, so yan na aking analysis sa inyong bato mga katiats. Sabi nga ni Madam ay bato ni Inting na lumaki. Kakaiba nga siya. Unang tingin natin dyan ay simento kagad. Ngayon, para pag-test nyo kung simento ito, huwag nyong patakan niya ng asido. Bubula talaga yan. Ano bang dapat ipatak nyo dyan? Yung mild lang na acid. Okay, yung kalamansi. Yung hilaw ng kalamansi, magtipak kayo dyan ng kunti at pigaan nyo, patakan nyo yung natipak nyo ng kalamansi. Kapag bubula, simento yan. Pero pag ibuhos nyo dyan ay John Rocks at saka muriatic acid, talagang bubula yan. Kasi matapang yun. Okay, so last assessment natin ito. Dahil hindi nga natin matest, dahil picture lang ito, ay mukha nga siyang semento. Kaya pwedeng butasin ito. Ito, kakaiba rin tong footmark na to. Pwedeng takip lang siya. Pwedeng treasure enclosed in the rock ang isang ito. Okay, kaya kung babasagin yan in public viewing, ay nako, ang daming balato dyan sa barangay na yan. So maganda nga i-public yan kasi yan ay kinuha ng barangay. Kaya kung ano man lang nakuha ng barangay, dapat malaman din ng constituents na sinasabi.
Okay, ako'y magpaalam na, mga katiads. Hanggang sa muli. I'll see you in the next video. Paalam.